Breaking news! Ganito ang sitwasyon sa Ukraine ngayon. Ipinakita ng Estados Unidos ang mapayapang senaryong iniaalok nito sa Ukraine. Iniaalok na hatiin ang Ukraine gaya ng North at South Korea at i-freeze ang digmaan para hindi na ito muling sumiklab sa mga susunod na taon. Ibinunyag ng kolumnista ng Washington Post na si David Ignatius ang insider info sa binagong peace plan ni Donald Trump. CP. Narito ang isang simpleng paglalarawan kung paano dapat magmukhang ang kapayapaan sa Ukraine. Isang soberanong estado na may protektadong hangganan, kasapi ng European Union at muling binubuo ang ekonomiya gamit ang malalaking pamumuhunan mula sa Estados Unidos at Europa. Kasama rin sa planong pangkapayapaan ni Trump ang ilang konsesyon para sa Russia at ang simpatiya niya kay Putin. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan nito batay sa material mula sa Washington Post. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe rin sa aking Telegram channel na Pichi News gamit ang link sa description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Ayon kay Ignatius, sa kabila ng matigas na taktika sa negosasyon ni Pangulong Donald Trump at hindi maipaliwanag na simpatya niya sa agresor ng Russia. Base sa naririnig mula sa mga opisyal ng Amerika, Ukraine at Europa, mukhang papalapit na talaga ang isang ganitong kasunduang pangkapayapaan. CP. Maaaring sirain pa rin ni Trump ang lahat sa pamamagitan ng matinding pagpuwersa kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at sa kanyang mga kaalyadong Europeo na maaaring magpatuloy ang labanan kahit masama ang kalalabasan. Masama ito para sa lahat. Ngayon, kailangan ni Trump na pakalmahin ang Ukraine at Europa, hindi pilitin sila na makipagkasundo gamit ang puwersa. Dagdag pa rito, sinabi ni Ignatius na lalong napahirap ng paglapit ni Trump sa Crimea at ng pambansang seguridad na estratehiya ng United States na inilabas ng White House noong nakaraang linggo ang mga negosasyon. Mukhang gusto ni Trump na panatilihin ang pantay na distansya mula sa demokratikong Europa at autoritaryong Rusya para mabawasan ang panganib ng alitan sa pagitan ng Rusya at mga bansang Europeo na diretsahang nakasaad sa dokumentong ito. Ang ganitong pagiging walang kinikilingan sa pagitan ng isa't isa at ng kaaway ay walang saysay at nakakabagot at talagang ikinababahala ito ng Europa. Parang, bakit mo pa kailangang magpakawalang kinikilingang tagamasid pagdating sa mga mabagsik na Ruso na nagsimula ng pinakamalaking hindi pinukaw na digmaan ng ika-21 siglo? Bakit kailangang magpanggap na normal lang ito? At bakit kailangang makipag-usap sa mga barbaro na parang walang masamang nangyari? Dapat ipakita sa mga Ruso ang kanilang lugar, hindi lang manatiling neutral. Ayon kay Ignatius, kahit mahina ang pundasyon nito, may pag-asa pa rin ang mga hakbang ni Trump para sa kapayapaan. CP, sina Jared Kushner at Steve Witkoff ay malalaking negosyanteng Amerikano, hindi diplomat. Mukhang nauunawaan nila na ang pinakamahusay na depensa para sa Ukraine ay ang matibay na garantiya sa seguridad at kaunlarang pang-ekonomiya. At alam nila na babagsak ang paketeng ito ng mga hakbang kung hindi makukumbinsi ni Zelensky ang matapang ngunit pagod na Ukraine sa bisa nito. At narito ang pinakamahalaga. Batay sa opisyal na impormasyon, ang negosasyon ay may 3 dokumento. Plano ng kapayapaan, mga garantiya sa seguridad at plano sa muling pagbangon ng ekonomiya. Hindi pa matatapos ang negosasyon dahil maglalabas ng magkasanib na susog ang Ukraine at mga taga-suporta nito sa Europa ngayong Miyerkules. Ngayon, ilalahad ko ang ilang ideyang ibinahagi ng mga opisyal mula Amerika at Ukraine. Una, maaaring makapasok ang Ukraine sa European Union sa taong 2027. Nakakaalarma sa iba ang bilis ng pagsali. Naniniwala ang administrasyon ni Trump na kaya nilang lampasan ang pagtutol ng Hungary na siyang pangunahing kalaban ng Ukraine sa European Union. Ang pagiging kasapi ay tutulong sa pag-unlad ng kalakalan, pamumuhunan at muling pagbangon matapos ang digmaan. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, mapipilitan ang Ukraine na kontrolin ang mapaminsalang kultura ng korupsyon sa mga pampublikong kumpanya. At ayon kay Ignatius, sa totoo lang, ang digmaang ito ay nauuwi sa tanong kung magagawa ba ng Ukraine na maging isang bansang Europeo. Galit na galit si Pangulong Vladimir Putin sa ideyang ito dahil sa kanyang mistikong paniniwala sa pagkakaisa ng Russia at Ukraine. Ayon kina Trump at mga Europeo,
tagumpay ang mabilis na pagpasok ng Ukraine sa European Union. Pangalawa, magbibigay ang Estados Unidos ng seguridad na tulad ng Artikulo 5 ng NATO para protektahan ang Ukraine kung labagin ng Russia ang kasunduan. Nais ng Ukraine na pumirma at ratipikahan ng Estados Unidos ang kasunduan, habang ang mga bansang Europeo ay magkakaroon ng hiwalay na garantiya sa seguridad. Kasalukuyang pinag-aaralan ng American-Ukrainian Working Group ang detalye ng pagpapatupad ng kasunduan at gaano kabilis makakaresponde ang Ukraine at mga kaalyado nito sa anumang paglabag ng Russia. Napapahina ang pagiging maaasahan ng mga garantiya ng Amerika dahil sa mga pahayag ng estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos na tila nagpapahina rin sa alyansang NATO na basehan ng mga garantiya. Gayunpaman, iginiit ng koponan ni Trump ang kanilang dedikasyon sa patuloy na suporta ng intelihensyang Amerikano para sa Ukraine, na isang mahalagang kondisyon para sa seguridad. Pangatlo, ang soberanya ng Ukraine ay poprotektahan laban sa anumang beto mula sa Russia. Gayunpaman, mukhang nahihirapan pa rin ang mga negosyador sa mga sensitibong issue tulad ng paglimita sa bilang ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Pinag-uusapan ang posibilidad na itaas ang orihinal na alok ng United States na 600,000 na sundalo sa 800,000 na halos katumbas ng laki ng hukbong sandatahan ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Ngunit tumatanggi ang Kyiv sa anumang formal na konstitusyonal na mga limitasyon gaya ng nais ng Russia. At ngayon, kahit ano pa ang opisyal na bilang ng hukbo, sinasabi ng mga opisyal na maaaring may karagdagang puwersa tulad ng National Guard o Territorial Defense o iba pang mga pantulong na puwersa. Sa madaling salita, ang issue ng bilang ng hukbo ay maaaring malusutan sa tusong paraan. 4. Sa kahabaan ng buong linya ng tigil-putukan mula sa Donetsk na rehiyon hanggang sa Hilagang Silangan sa Timog, magkakaroon ng demilitarisadong zona. Sa likod ng demilitarisadong zona, magkakaroon ng mas malalim na lugar na bawal pasukin. Bawal ang mabibigat na armas. Ibig sabihin, demilitarisadong zona, pati pag-atras ng tropa. Ang linyang ito ay mahigpit na babantayan, katulad ng demilitarisadong zona na naghihiwalay sa Hilaga at Timog Korea. 5. Mahalaga ang palitan ng teritoryo sa kasunduan, ngunit hindi pa rin magkasundo ang Ukraina at Estados Unidos sa pagtatakda ng hangganan. Hinihingi ng Rusya na isuko ng Ukraina ang 25% ng Donetsk na patuloy nitong hawak. Ayon sa koponan ni Trump, malamang na mawawala sa Ukraina ang karamihan sa teritoryong ito sa mga labanan sa loob ng susunod na 6 na buwan. Sa anumang kaso, kailangan na raw magbigay ng konsesyon ngayon upang maiwasan ang pagkawala. Tinangkang gawing mas katanggap-tanggap ng mga Amerikanong negosyador ang konsesyon para kay Zelensky gamit ang iba't ibang formula. At isa sa mga ideya ay ang demilitarisasyon ng lugar kung saan ilalabas ang mga tropa. Noong Lunes, iginiit ni Zelensky na wala siyang legal na karapatang isuko ang teritoryo sa Russia. At isa sa mga paraan para maiwasan ang isyung ito ay muling gamitin ang modelong Koreano. Hanggang ngayon, iginigiit ng Timog Korea ang kanilang legal na karapatan sa buong peninsula. At ganoon din ang sinasabi ng Hilagang Korea. Sinasabi nila na walang aaminin o kikilalanin basta ipagpapaliban lang ito ng matagal. Ang ika-6, ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant ay hindi na muling mapapasailalim sa okupasyon ng Russia. Pinag-uusapan ng mga negosyador ang posibilidad na ang Estados Unidos ng Amerika ang maaaring mamahala sa pasilidad. Ibig sabihin, hindi ito magiging pag-aari ng Ukraine, hindi rin ng Russia, kundi nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika. Bagaman kakaiba pakinggan, ito ay nakakaakit sa ilang opisyal ng Ukraine dahil magbibigay ito sa Amerika ng paraan para labanan ang agresyon ng Russia. Ibig sabihin, sa totoo lang, kung may gagawing mga provokasyon ang mga Ruso doon, ang mga Amerikano na ang kailangang sumagot. Pang-7, sisikapin ng administrasyon ni Trump na hikayatin ang pamumuhunan at paunlarin ang ekonomiya ng Ukraine. Pwedeng kunin ang pondo mula sa mahigit $200 bilyong na na-freeze na ari-arian ng Russia sa Europa. Iminungkahi ng mga negosyador ni Trump na maglaan ng $100 bilyong mula sa pondo para sa Ukraine bilang reparasyon. Ilalagay nila ito sa tusong pakete para hindi tawaging reparasyon dahil tututol ang mga Ruso. Pero sa totoo lang, reparasyon pa rin ito. Mas maaasahan ang pamumuhunan mula Estados Unidos sa pagbangon. At dito, interesante na ang mga opisyal ng Amerika ay kasalukuyang nakikipag-usap kay Larry Fink,
ang punong ehekutibo ng higanteng pinansyal na BlackRock, tungkol sa muling pagbuhay ng plano na lumikha ng Ukrainian Development Fund na mag-aakit ng $400 bilyong para sa muling pagbangon. Interesante na ang World Bank ay makikilahok din sa prosesong ito, pero nakakatawa dito. Pero kung sasabihin ko, gusto rin ni Donald Trump ng ganitong pamumuhunan at pansin sa pagbangon. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok. Ang pag-angat ng Nazi Germany noong 1930s ay nagdulot ng pagdududa sa optimismong ito. Noon, nagsimula na ring makipagkalakalan ang lahat sa kanila, tulad ng lumalaking banta mula sa China. Ngayon ay may kalakalan na rin sa magkabilang panig. Sa militar, noon at ngayon, maliit lang ang kahulugan nito. Ayon kay Ignatius, imbes pilitin si Zelensky sa kasunduan, dapat makipag-ugnayan ang mga negosyador ni Trump sa kaalyadong Europeo para gumawa ng paketeng garantiya sa seguridad at ekonomiya. Mga insentibong pang-ekonomiya. Kailangan itong maging sapat na kaakit-akit para tanggapin ng mga Ukrainian ang masakit na katotohanan ng pagsuko ng bahagi ng Donbas na hindi hawak ng Russia. Kung hindi, magpapatuloy ang laban ng mga Ukrainian, ayon kay Ignatius. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ni Trump ay ang igiit na ngayon na o hindi na kailanman dahil hindi ganon gumagana ang diplomasya. Hindi ito tulad ng isang magandang negosyo. Narito, magbabahagi ako ng sipi mula kay Donald Trump na sinabi niya dekada na ang nakalipas. Ang pinakamasama mong magagawa sa isang kasunduan ay ipakita na desperado kang makuha ito. Dahil kapag naamoy ng kabilang panig ang dugo, tapos ka na. Ang siping ito ay dapat ulitin mismo ni Trump para hindi niya itulak ang Ukraine na pumirma ng kung anong kasunduan bukas. Mga kaibigan, isulat ninyo sa mga komento kung paano ninyo hinuhusgahan ang planong pangkapayapaan. Paano ninyo tinataya ang mga insider na ito? At kung papayag ba ang Ukraine sa mga ganitong hakbang? Babagay ba ito sa Ukraine? Ito ang tinatawag na Koreanong senaryo. Mga kaibigan, ilalagay ko dito ang ellipsis. I-comment ang opinyon at konklusyon nyo sa episode na ito. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya para hindi ma-miss ang mga susunod na episode. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito at naging interesante sa inyo ang episode, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong paraan ng suporta na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong tulong. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.